Ito na nga pala yung dating nakatambak lang na motor at binahayan na ng daga. Pero makalipas nga pala yung halos 2 linggong pagpapapogi ko, konti na lang matatapos na rin to. Bale, ito na nga pala yung pang 10 araw ng pagpapapogi ko dito sa nakatambak lang dati na Yamaha Sniper 150. Sa mga hindi nakapanood nung day 1 nito, bale inoffer nga pala to ng isa kong follower na pabayaan niya na kasi pauwi na raw kasi siya sa probinsya. At dahil marami na rin followers na nagre-request ng ganitong unit na magpapogi raw ako ng napabayaan, kaya kinuha ko nga pala to. Bale, ngayong araw nga pala, halos konting pesa na lang din yung ikakabit dito, kaya hanggat maaari gusto ko nang matapos. Nagsimula nga pala ako ngayong araw sa pagkakabit ng plate light nito, nung nakaraan kasi nakalimutan kong ilagay. At medyo mahirap ilabas-pasok na nga rin pala to sa garahe dahil walang hawakan sa dulo, kaya ikinabit ko na nga pala tong grab bar. Ginamitan ko na nga rin pala ng CNC na yayabangin para iwas kalawang at saka dagdag forma na rin. Medyo nagalangan pa nga ako ikabit to dahil yung nasa picture kasi kulay silver, pero nung dumating kulay pearl white. Pero medyo aalanganin na sa oras, lalo kong ire-repaint ko pa, na tsempohan din na walang araw dahil maghapon makulimlim. Kaya pagkatapos ko nga palang higpitan yung mga bolts na yayabangin, kinuha ko na nga rin pala tong throttle housing, ilalagay ko na tong throttle cable. Plano ko na sanang ikabit yung buong kaha nito para matapos na, pero masyado palang matrabaho kaya hindi kinaya ngayong araw. Kaya sa 13 binuo kong project bike, parang ito ata yung may pinakamatagal na episode. Pero kahit medyo nabitin kayo ng bahagya, sigurado naman na worth it to, lalo kapag nakita nyo na yung finished product. Bali, kinabit ko na nga pala yung headlight nito para kahit papano matapos na natin dito sa harapan. Siguradong maliwanag na rin yung mga gabi ko rito dahil malakas na rin yung ilaw. Kaya nung nakita kong working na naman lahat, ikinabit ko na nga pala to dito sa harap. At para siguradong hindi gumalaw, nilagyan ko muna pala ng screwan dito sa gilid, tapos isinunod ko naman yung 3 screwan dito sa harap. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkakalapat dito sa harapan, kinuha ko na nga pala tong kaha na nakakonekta dito sa gauge. Bagya ko lang minasamasahe yan hanggat sa mailapat ko yung mga ngipin na nakakonekta dito sa loob. Tapos nung nakuha ko na nga pala yung saktong lapat, saka ko nga pala kinuha tong GR5 na body bolt, sinigpitan ko na maigi. Sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na sa plastic tong kaha dito sa harap, ikakabit na rin kasi natin to. Bali, bumili nga pala ako rito ng aftermarket, yung nag-iiba-iba yung kulay, kaya lang ang problema, sablay nung dumating. Yung kanan lang kasi yung umiilaw, pero yung kaliwa palyado, kaya no choice tayo, tong stock lang muna ikakabit ko. Karamihan kasi sa mga pesang nakakabit dito, puro galing pang ibang bansa, kaya alanganin talaga kung mag-order ulit tayo ng panibago. At mabalik muna tayo dito sa kinakabit kong pyesa, inilagay ko na nga pala tong kaha dito sa harap, tapos kinabit ko na yung tornilyo niyan dito sa gitna. Saka ako pinatong tong pinakakaha nung nailapat na natin dito sa likod. Nilagay ko na nga rin pala yung screw niyan dito sa ilalim para siguradong hindi na gumalaw. Tapos tinanggal ko na rin sa plastic tong pinakadibdib para maisalpak na rin natin dito sa susian. Dahil hindi ko naman ganun kakabisado tong Sniper 150, kaya medyo nangangapa pa ako sa fittings ng kaha. Pero hindi naman ganun kahirapan kapain, kaya walang problema, medyo magtatagal lang ng bahagya. Kaya nung tama na nga pala yung pagkakapwesto, itinornilyo ko na rin yan dito sa pinakagitna para makapagtuloy tayo sa pagkakabit ng ibang kaha. Halos puro cover na lang din naman yung kulang, malapit na rin tong matapos. Ito rin kasi talaga yung magpapalabas ng tunay na tindigan ni Snoopy, lalo kapag naikabit na lahat. Minsan kasi hindi lang talaga nakadepende sa bigat ng pyesa na isasalpak, madalas dapat ibagay mo yung kulay sa lahat. Kaya pag naikabit na nga pala natin lahat ng kaha nito, saka ako makikita kung anong klaseng tindig meron to si Snoopy. Aminado naman tayong hindi to ganong kabigatan, pero dahil hindi naman tayo lalaban sa show, kaya okay na yung ganitong setup. Sapat na yung mapapangiti ka sa umaga habang nagkakape, tapos tinitignan mo yung pinaghirapan mong motor. At hindi pa nga pala natatapos to si Project Snoopy, nag-iisip na ulit ako ng panibagong bubuin natin para maipakita ko sa inyo. Medyo marami na rin kasi sa akin nagre-request ng Project Indo concept, pero ang problema, anong motor kaya yung pipiliin natin? Medyo patok na rin kasi sa atin dito sa Pilipinas yung Indo concept, kaya siguro marami nagre-request ng ganon. Pero syempre bago tayo magsisimula sa Indo gaming, tatapusin muna natin to si Snoopy. Kaya tinanggal ko na nga pala sa packaging tong sprocket cover, ito naman yung ilalagay natin ngayon. Dahil pasok pa naman to sa pang daily concept, mas malinis tignan yung may ganito. Kaya nilagay ko na nga pala tong dalawang yayabangin na CNC para lang maipit na natin kung sakto lang ba. Buti na lang bumagay din sa kulay ng kaha, kaya hinigpitan ko na nga pala to maigi. Kaya kinuha ko na nga pala tong side pairings para mai-test fit na natin. Nung nakita kong sakto yung pagkakalapat, nilagyan ko na nga pala ng GR5 na bolts dito sa taas. Pero dahil hindi ko nga pala ganun kakabisado tong kaha ng Sniper 150, no choice tayo, kailangan na naman magbaklas. Kailangan kasi ilagay itong maliit na kaha dito sa side pairings, nakaduktong kasi yan, meron lagayan na screw dito sa loob. Mukha lang talaga madali magbuo, lalo kung paiba-iba ka ng bubuin at hindi mo kabisado, ganito talaga madalas nagiging senaryo. Bali, nilagyan ko nga muna pala ng goma dito sa may butas, diyan kasi sinusuksukan ng kaha
para siguradong hindi magalaw. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakasalpak natin, saka ako na rin nilagay itong kaha. Bagya ko nga pala yung tinulak pataas at baba para lang lumapat sa mga tornilyuhan. Kaya nung sakto na sa lahat, saka ako nga pala ulit kinuha itong mga body bolts. Isa-isa ko nang pinaglalagyan dito sa ilalim. Dahil natapos na nga pala tayo dito sa gilid, dito naman tayo magpo-focus sa pinaka leg shield. Tinanggal ko na nga pala to sa plastic. Dito lalo nga pala ako mas natagalan dahil yung mga screw natitira ko rito, puro malalaki na. Kinokonekta kasi itong inner tsaka outer, tapos may screwan yan dito sa loob. Ang problema, maliliit lang talaga yung salpakan. Buti na lang may nakahoy pa ako dun sa mga extra tornilyuhan ko kahit papano, pero dun sa kabila, wala na tayong panglagay. Kaya hindi ko na natapos ikabit dun sa kabila, pang dito na lang kasi talaga yung mga natira kong screw. Nakabili na nga rin pala ako ng bagong signal light lens. Ikinabit ko muna pala yan dito sa kaha bago natin ilalagay dito. Kaya nung maayos na nga pala pagkakalapat nitong inner tsaka outer, saka ako nga pala isinalpa. Buti na lang talaga medyo magaling na tayo magmasahe dahil sa 13 motor na binuo ko, halos lahat minasage ko. Kaya sunod ko nga palang ginawa, ikinabit ko na nga pala tong bracket itong monoshock tank. Medyo na-late ako sa paglalagay nito. Akala ko kasi walang kasamang bracket tong nabili kong shock. Minsan talaga sa sobrang daming pyesa, nagkakandahilo-hilo na talaga ako. Yung iba, hindi ko na alam kung ano laman. Kaya nung naipwesto ko na nga pala to sa pinakamaayos na spot, saka ko nga pala hinigpitan yung mga yayabangin white bolts niyan. At ito na nga pala yung pansamantala na tindigan nito ni Project Snoopy. May mga ikakabit pa tayong kaha, kaya abangan nyo yung susunod na final episode. So yun nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 10 nito ni Project Snoopy. So sa ngayon parang ito ata yung pinakaunang project bike natin na umabot ng part 10 pero hindi pa rin natatapos. Medyo nabitin kasi tayo dito sa kaha, pero dito sa kabilang side naikabit na natin. So tingin ko nasa 95% na ng lahat ng pyesa nito ay naikabit na. Dito na lang talaga sa side na to dahil medyo padilim na, hinapon na tayo. So hindi ko na ipinwersa ikabit dahil baka sala pa yung tornilyong mailagay natin. So bago nga natin tutuluyang tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash. So sa mga walang ipon dyan pero gustong gusto yung magkaroon ng sariling motor, baka ito na yung chance nyo, check nyo lang dito sa baba. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki Smash ng libre. Yes, tama yung naririnig mo, papamanahan ko kayo ng Smash for free. So ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo dito sa PH Pierre. Iniwan ko na dyan sa comment section yung link nito. Tapos kapag nakapunta ka na dyan, kapag bago ka lang, syempre pindutin mo lang tong register. Ayan. Ilagay mo lang dito yung username, password, tsaka confirm password. Ayan, subok tayong magbet kahit 200 pesos. Ayan. 1,125. O 225 uli. 75 pesos, pwede na rin yan. O, 195, 435, pang Jollibee na rin yan, 585. So, ganyan lang, napaka-basic lang tumaya at manalo rito. So, yun nga, kung gusto nyo mapamanahan ng Suzuki Smash natin, ito lang yung gagawin nyo. Mag-register lang kayo dito, tapos ilapag nyo sa baba yung SS katunayan na naka-register na kayo. Tapos magabang lang kayo sa live natin sa November katapusan para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Project Smash natin. Right?